Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Mga ginigiliw kong kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo. Sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises, ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kailangan ang Panginoon at masaya nilang hinanggap siya. Kaya naman, tayo at nagsisipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Ayon magposisyon patungo sa ng Diyos bilang pagsalubong sa sila at maglalawan natin siya sa pagsasalo sa pinakahinahay hanggang sa kanyang hinihingi ng
Halina tayo lumakad sa Panginoon mula sa kapayapaan niya'y dala ay taglayin natin lahat. Sumamba at magpasalamat. Sa Yesu Kristo ang ilaw sa lahat ay kakagaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buo natin may kapal. Manalangin. Ama naming makapangyarihan, inilulog namin sa iyong dakilang pamahalaan na katulad ng iyong anak na mag-ibigay na naiba sa mga tao at may dala sa iyong banal na templo. Sabihin mo ay maging galing
namin ng Panginoong Diyos. Ipagdadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na ipinahanap ay magdadala sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyang sugo at ipahayag ang aking bulan. Ngunit sino ang matatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakahanap pag siya ay napakita na? Siya ay parang apoy na nagpapadali sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para umahol at dadaling sa kanyang
Nang dumating ang araw ng pagdinig sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus itinalaga ang kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakalagay sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawa bato-bato o dalawang kinakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. At malapit sa Diyos ang lalaking ito at hinihintay sa kautusan ng Israel. Sumasa sa kanyang Espiritu Santo, nagpapahayag sa kanya, hindi siya mamamatay. At hindi niya nakikita ang listahan ng Panginoon. Sa tatubay ng Espiritu Santo, pumasok siya sa templo at ang dahiluan ng mga magulang ang sasabulan sa Jesus upang bigyan ng hihingi ng kautusan. Siya ay pinahalo ng Simeon. Pinahalo ng iba. Ay pinahalo ako. Kaya makikita ang aking mga ang aking pagkikitas. Iwan ko na ng pagbibilang pangalan sa iba ng paaman niya sa Diyos. Simeon, binigyan siya ng aking naiiyak. Tanong, ang bagay ng talaga si Abraham, pinasama si Israel. Isang tao na sa Diyos, ngunit ang laking ang laking ang gusto mo'y parang may mga tao kasi sabi sa sarili nila, sana bago mamatay makita ko yung kaya sana bago mamatay makita ko yung mga maayos na yung buhay. Hindi ko ba? Sana bago mamatay makita ko sila yung pamilya. Sana bago mamatay magkawin na yung mga asong nag-away. Di ba? Yung ibang mga nanay, hindi mamatay. Kasi yung mga niya nag-away.
Kahit gusto mamatay siya, hindi talaga mamatay-matay. Sabi nila siguro, may hinihintay pa siya. Kaya may mga ganun na, may hinihintay pa siya. So mayroon pa siyang kailangan na patawarin. Diba? Kaya hindi mamatay-matay. Siguro hinihintay niya pa yung isang mula, ipipirma. So kaya naman, kaya hindi mamatay-matay, kaya hindi pa na ipapasa. Di ba po? Kaya ganun din, no? Yung bato ng mangkukulam. Ito po atin-atin lang. Mangako po kayo, huwag niyo pagkakalat. Atin-atin lang. Sino po sa inyo dito ang mangkukulam? Huwag po kayo mag-alala. Atin-atin lang. Wala. Naiya pa kayo. Pasa nyo yung bato nyo. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo na pakinggan po natin, si Simeon pinangakuan ng Diyos. At anong pangako sa kanya ng Diyos? Na hindi siya mamamatay at hindi niya nakikita ang ipinangakong Mesiyas ng Panginoon. Hindi siya mamamatay at hindi niya nakikita ang ating Panginoon si Kristo. At ang araw na si Kristo ay dinala sa templo upang italala para sa Diyos, doon napuspos si Simeon ng Espiritu Santo. Sa mahabang panahon na kanyang paghihintay, dumating din yung araw na inaasapan niya sa kanyang buhay. Naghintay siya ng may pananampalataya at nangyari ang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Kaya nang dumating si Jesus kasama ang kanyang mga magulang sa templo, siya inapuspos ng Espiritu Santo at pumasok sa templo. Hinawakan, kinalong ang batang si Jesus at sinabi niya, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong mabang alipin, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pinangakong katubusan ng bayan ng Israel." Walang ibang pinasang si Simeon kundi makita ang Diyos. Makita ang Mesiyas sa kanyang buhay. Tunay na tunay, ang Diyos nais makipagtagpo, makipagkita sa atin. Naalala ba ninyo yung mga nangyayari dito? Kung saan kayo nagtatagpo ng mga napangasawa ninyo? Saan ang inyong tagpuan? Iba rin siguro sa ilalim ng puno ng mangga. Yung mayroong nakaupit na puso at may inisyo ng pangalan ninyong dalawa. Yan. Iba sa may tabing ilog. At pa iba, nanay. Saan kayo nagtatagpo? Sa likod ng bahay? Iba? Sa may simbahan. Saan sa may simbahan? Doon sa may sausawan ng oil water. Unang papasok yung babae, maya-maya darating yung lalaki. Kanino ka? Dahil darating ko lang. Bakit ko alam ito? Nagawa ko din naman. Pero, saan ang inyong tagpuan? Mga kapatid, saan natin at paano natin nakakatagpo ang Diyos? Saan ang tagpuan ng tao at ng Diyos? Sa ating unang pagbasa na pakinggan po natin, ang Diyos ay nakipagtagpo sa templo. Ang Diyos ay nakakatagpo natin sa templo sa kanyang tahanan. At sa pagpagtagpo natin sa Diyos, anong ginagawa? Katulad ng ating unang pagbasa mula sa sulat ni Propeta Malakaya, alam na sinasabi doon, ang Diyos na nakipagtagpo sa templo at pinapagdalisay ang tao, ang puso Diyos. Nililinis ng Diyos ang tao. Sa pakikipagtagpo sa Diyos, ang Diyos ay nagdudulot ng paglilinis sa atin. Upang naman sa gayon, tayo ay maging makapaghandog ng karapat-dapat at aya-aya sa Panginoon. Mga kapatid, ang pagdiriwang natin ngayon ay tinatawag nila na kapistahan ng paglilinis ni Maria.
ay dapat na maghandog sa templo. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ganun din ang ginagawa sa atin ng Diyos. No? Ang Diyos nakikipagtagpo sa atin sa kanyang tahanan. No? Upang nang sa iyon, tayo ay maging karapat-dapat sa ating ginagawang pagsamba, sa ating ginagawang pag-aalay ng ating sarili sa Diyos. At isa sa mga templo ay wala templo ng ating puso. No? Ang ating pagkatao ay templo ng Espiritu Santo. At dito sa kaibuturan ng ating puso, nakakatagpo natin ang Diyos. At sa kaibuturan niya, nang nililinis niya ang kaibuturan ng ating puso. Saan pa nakikipagtagpo ang Diyos? Sa ating kalawang pabasa, mula sa sulat sa Hebreo, ang Diyos ay nakipagtagpo sa kaanyuan ng ating Panginoon Kristo sa pagkakatawang tao ni Kristo. Sa pakikipagtagpo ni Kristo sa anyo ng kanyang katawan, ang Diyos na dating hindi nakikita ay Diyos naging nakikita ang malapit na sa atin. Si Kristo na nakipagtagpo sa tao sa gitna ng aming pagiging makasalanan. Sa pakikipagtagpo ni Kristo sa tao, niyakap niya ang ating abang kalagayan. Upang nang sa iyon, mailapit niya tayo sa kanyang amang nasa langit. Dati, hindi natin nakikita ang Diyos. At nung unang panahon, ang mga tao takot na makita ang Diyos ng harap-harapan. Bakit? Kasi kapag nakita nila ang Diyos ng harap-harapan, sila ay namamatay. Oo, namamatay sila. Bakit? Dahil ba ang Diyos ay Diyos ng kamatayan? Hindi. Kapag nakita nila ang mukha ng Diyos ng harapan, sila ay labis na nahuhumaling sa kagandahan ng Diyos. No? Sa kadakilaan ng Diyos, sa niling ng Diyos. At kapag nakita nila ang mukha ng Diyos, ang kaalaman ng Diyos, ayaw na nilang umalis pa sa piling ng Diyos. Gusto na nilang manahan pang magpakailanman sa piling ng Diyos. Kaya si Moises, nung nakita niya yung mababang puno na naglilihaw, anong ginawa niya? Tinakpan niya yung kanyang mukha. Sapagkat, alam nila na siya ay mamamatay pag nakita ang Diyos. Hindi dahil ang Diyos ay Diyos ng kamatay, kundi ang sino mang makakita sa Diyos, mas nanalig silang makasama ang Diyos. Di ba kung minsan nararanasan niya yan? Di po ba? Halimbawa, nakita niyo yung si Daniel Padilla na kamukha ko. No? Kaya sabihin niyo, ayoko na umalis pa. Gusto ko lagi ko siya nakikita. Diba? O kung dumating si Pope Francis, diba? Parang ayaw natin umalis nung nakita natin si Pope Francis. Parang nasilayo natin ang langit, ang pagdalaan ng Diyos. Lalo hindi pagdating sa Diyos. Pero dumating ang ating Panginoon Kristo. No? Nakita natin ng Diyos, nakipagtagpo ang Diyos ng harapan sa atin. Hindi tayo na maikulit. Tayo ay natulungan ng ibang buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Mga kapatid, no, sana katulad ni Simeon, katulad ng propetang babae na si Ana, kung ang naisip natin sa ating buhay ay matutuwa ang Diyos, makita ang Diyos sa buhay na ito. Kasi kung di natin nanalisin na makita ang Diyos sa buhay na ito, hindi natin siya makikita sa kabilang buhay. Ang pakikipagtagpo sa Diyos, ang pagkilala sa Diyos ay nagsisimula sa buhay ito. Kaya sana pagsumikapan natin ng ating buong lakas, ng ating buong sigat, makita ang Diyos sa buhay ito. Upang nang sa iyon, ang pakikipagtagpo at pagkakakilala natin sa Diyos sa buhay ito, ang siyang magpapalalim ng ating pag-asa na makasama ang Diyos sa kabilang buhay. Hindi na makita Diyos sa kabilang buhay, kundi makasama ang Diyos sa kabilang buhay. Ang pagkikipagtagpo sa Diyos sa mundong ito na ito ay ang nagpapalalim ng pag-asa na makasama at makapiling natin ang Diyos balang araw. At sa pakikipagtagpo natin sa Diyos sa buhay nito, pinaalis ng Diyos yung ating takot ng matay. Kundi, pinasisigla ang ating pananampalataya. Mga kapatid, paano ba natin makikita ang Diyos sa buhay nito? Gamit ang ating mga mata? Gamit ang ating paningin? Hindi. Katulad ni Simeon sa ating ebanghelyo, mapapansin po niyo, si
Simeon, nakita niya ang sanggol na si Jesus, hindi dahil ang kanyang mga mata, kundi dahil ang tahan ng kanyang pananampalataya. Sa ibang mga tao, si Jesus pumasok sa templo kasama ng kanyang ina, isang simpleng sanggol, isang simpleng bata. No? Nangyari sa templo na ayon sa kautusan ni Moises. No? Hindi nga siya nakita ng mga saserdote bilang Mesiyas, hindi nga nakita ng mga Pariseo bilang Mesiyas doon sa templo, pero nakita ni Simeon bilang Mesiyas dahil ang ginamit ni Simeon at ang ginamit ni Ana ay walang iba kundi ang kanilang pananampalataya. Ganun din po tayo mga kapatid sa buhay na ito. Hindi mo makita ang Diyos, gamit lang ang iyong paningin. Makikita mo ang Diyos kung gagamitin mo ang pananampalataya. At sana mga kapatid, paghanda din natin ang ating pakikipagtagpo sa Diyos. Eh kung yung pakikipagtagpo mo nga, kaibigan mo, pinaghahandaan mo, di ba? Naliligo ka, nagpapabago ka, naglililod ka, nagsasabon ka, di ba? Para hindi siya turn off sa iyo. Pinaghahandaan mo yun. Pag makikita mo, dati nga, wala pang Facebook or Messenger, di ba? Ang tawag pa sa mga textmate mo kapag nakita kayo, idol, di ba? Dapat maganda ka kaaya-aya. Para pag nakipag-idol, tanggap-tanggap ka. Di ba? Ngayon, hindi na ata gano'n, wala na idol. Kasi kapag nagpadala ka ng friend request, bago ka accept, tingnan mo na yung profile picture mo eh. Ay, tsaka out, no? Ay, maganda, sige, candles to. Yeah? Mga kapatid, kung yung ating pakikipagtagpo sa kaibigan, pinaghahandaan, ganun din sa Diyos. Paghandaan natin ang ating pakikipagtagpo sa Diyos. Sa paano pamamaraan? Si Ana, isang babaeng propeta. Di ba? Paano niya pinaghandaan ang araw na makatagpo ang Diyos? Sabi doon, araw-gabi, siya'y sumasamba. At paano siya sumasamba? Sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Ganun yung kanyang pamamaraan ng paghanda. Ikaw kapatid, paano pinaghandaan ang iyong pakikipagtagpo sa Diyos? Ang iyong pakikipagkita sa Diyos? Di po ba? Halimbawa, ngayong araw magsisimba kayo. Paano niyo pinaghandaan ang pagsisimba? Iba sa inyo, nag-toothbrush. Nag-toothbrush ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Pa may corona ba ito? Diba? Diba sa inyo, nagsuklay, naligo, pinaghandaan. Di po ba? Kaya mga kapatid, sana, sa tuwing tayo ay nagsisimba, pinaghandaan natin. Hindi lang sa physical na kaanyuan, kundi lalo tigit sa kalooban. Diba? Bago magmisa, manahimik. Pupunta sa simbahan, 5 minuto, 10 minuto bago ang banal na misa. Upang nang sabihin mahihanda sa sarili, makapagdasal muna bago ang banal na misa. Upang maituon ang ating lahat sa Diyos. May iba kasi sa atin, hindi pinahanda yung banal na misa para pang natural lang na-relate sila. Diba, 5 minuto na simula yung misa sa darating. Yung iba first reading na. Yung iba patapos na. No? Kapag ganyan tayo, talagang gusto makatagpo ang Diyos, kaya matawang makatagpo ang Diyos, nag-aasal yan, mamadali yan, upang makatagpo ang Diyos. Dahil higit sa banal na misa. At pagdating sa banal na misa, kung gusto makatagpo ang Diyos, kung natin gamitin ang ating mga mata. Iba kasi, no? Pansisma, ginagamit, kumdala ang kanilang mga mata. No? Ay, tabanan ni Father. Ay, sira-sira na dito. Kapag nagsimba ka sa gagamitin mo lang ang iyong mga mata, ang makikita mo pangit sa paligid mo, ang makikita mo mga kasalanan, ang makikita mo mga kahinaan ng salita. Diba? May kita mo yung kaibigan na nagkakaawin. Bakit ba naman yung simba yun? Diba? Pero kung gamitin mo sa pagsisimba bilang paghahanda, sa pakikipagtagpo sa ang gamitin mo yung mata ng pananampalataya, tunay na tunay makatagpo mo ang Diyos. Kahit yung simpleng tinapay at simpleng alak, makikita mo si Kristo yung tatanggapin mo. Kasi
ginamit mo ay ang naman ang iyong pananampalataya. Makikita mo ang isa't isa kapag sinabing magbigay kayo ng kapayapaan, ibibigay mo talaga ng kapayapaan sapagkat nakikita mo ang kapwa mo ay si Kristo mismo. Dahil ginagamit mo ang mata ng pananampalataya. Mga kapatid, yan ang tunay na pagsamba. Yan ang tunay na paghanda sa araw ng linggo kapag tayo ay nagsisimba. Hindi lang sa pisikal na kaanyuan, kundi lalo tigit sa ating kalooban. Gamitin ang ating pananampalataya. Gusto kayong makatagpo ng Diyos? Kaya tayo gusto makatagpo ang Diyos. No? Kung excited rin na makatagpo ang Diyos tuwing araw ng linggo, yung Diyos mas excited makatagpo ka. Kaya sana kapag nandito ka sa bahay, bigay mo ang lahat-lahat sa Kanya. No? Patagpuin natin ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos upang lumalim tayo sa ating pag-aasam na balang araw makakama natin ang Diyos. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ko kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibig, nanaot sa kinaroroonan ng mga lumao, nang may tatlong araw na buhay na maghuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang palilito at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, kasamaan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa kabuhay ng huli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay para sa atin. Ang ating tutugon, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, ibigay mo ang aming panalangin. Pangalagaan na ang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan, ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, pagpahayag, kumilos sa ngalan ng katotohanan, at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nanilay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan, lalo na ang mga kaluluwa nila Marcela Calope, Estrella Arboladora, Raul Roa, Sonia Baquiler, Glory Ancelda, Justina Calaminiano, Calvert Alba, Filipina Pamintuan, Arturo Pamintuan Sr., Remedios Peredo, at Conrado Perez Sr. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng tahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon na Ligaya Puerto and Family, Renz Garden, Marcelo Calimbas, at pasasalamat para sa biyaya ng buhay na Jerlyn Aklan, Jason Bardon, Brian De Guzman, at John Paul Edwards. Manalangin tayo. Ama, nagkataon ang tao yung anak upang maging bayan. Tinulog namin sa iyo ang aming mga kaibigan at humingi kami ng pagbabay mo para matupad ang iyong kalooban. Hiningi namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ating mga handog sa bahay natin.
kapatid upang ang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapatiran. Tanggapin nawa ng Panginoon ang kapalain sa iyong mga kamay, sa kapulinan na at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming ikaw ay sa iyo ang pagkakain ito ang iyong nagdadaan sa mga nito kung para sa inyo ang Panginoon sa inyo at diwa. Pasalamat sa lahat ng mga Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ang aming mga Panginoon, kung inyong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong dinadala sa iyo sa Templo, ang dati ang di ba sa iyo, siya ang bibigyan hanggang sa Israel, ang pinakang Espiritu Santo, bilang liwanag na tatandaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang hintay sa kalamitan, kami nagbubuning sa iyo pagkakasilaan. Pangbalan, ikaw kalantanan ka na lang. Kaya sa panggitan ng iyong Espiritu, gawin mong ba na makalot na ito upang para sa amin maging kawan at dugo ng aming Panginoong Jesus. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinagati niya iyon, piniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Pagkain ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking kawan, kaya handog para sa inyo." Kaya hindi na maaraw matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang padal at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago at walang hanggang sa kapan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat sa inyong pagpapawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pag-uhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang halos na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay matuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Tustusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at Bartolome na aming Obispo, at ng ng Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga kumano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-ilapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahalaga na Maria na Ina ng Diyos, si San Jose, ang kanyang puso. Kaysa mga apostol, si Santiago, ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiunawa namin ang pagpupuri sa ikalarangan mo sa pagdilang niya na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan. Pagbili ng mga pagaling na utos sa Turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos. Ipahayag natin ang pasto. Hiniling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalawan ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at idayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananagitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Tungan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng ikinabang, naway mapa sa aming lubusan na iyong kagandahang loob na tinatangganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo rin aming makamtan ang walang mahing na buhay sa pagtatak namin sa landas ng pagkikipagsalit sa iyo sa aming Panginoon Kristo magka sa walang hanggan. Amen. Magsilugod po ang lahat. Oratio Imperalam. God our Father, we come to you in our need to ask for protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people as we examine the nature of this crisis and send our examination. Guide us as minds of medical experts, the researchers, with confidence and compassion, and of those governments and private agencies that must find opportunities and delay. We pray for those needed. May they restore without soon. As we raise support and look to those in need. Grant these for those who Christ your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, the God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, Saint Raphael, Archangel, Saint Jacques, Saint Anthony, Saint Stephen, Salamat po sa lahat ng